Sa unang tingin, nakala mo napakadali lang gawin. Oil pastel nga yung gamit nila dito para makadrawing sila ng menu. Hello minasan, konnichiwa. Ako nga pala si Rosu Kochi at eto ang aking mini vlog Japan. For today's video ay in-invite nga ako ng kaibigan kong Japanese para pumunta dito sa event nila. Nung una nga hindi ko magets kung ano yung gagawin namin. Pinapili nga nila ako kung ano yung gusto kong i-drawing, tapos binigyan na nila ako ng oil pastel na color. Sa paggawa nga nito ay merong pattern at merong kaming susundan. Nag-start na nga kami mag-drawing. Sa unang tingin nakala mo napakadali pero napakahirap pala. Ito nga yung pinili kong kulay para sa gagawin kong menu. Napaka-cute lang, kulay violet. Nag-start na nga kami magkulay at ito nga yung tinuturo sa amin nung nagtuturo. Para mag-combine yung mga kulay, ganyan lang yung gagawin. Ipahid-pahid mo lang dyan yung kamay mo hanggang sa maging maganda yung oil pastel na ginagawa natin. Ito nga yung pinakamahirap dito sa oil pastel na to dahil akala ko napakadali lang gawin. Kailangan kasi maging maingat at pulido yung pagkagawa niya. Kailangan kasi sa pag-shade ng kulay, dapat maganda yung kinalabasan. Pagkatapos nga namin maglagay ng tatlong kulay, ay naglagay ulit siya ng tape. Ito nga yung magsisilbing pattern para hindi humalo yung kulay dun sa ginawa namin kanina. Ito naman yung ginagawa ng kaibigan kong Japanese. Akala ko yung pinili niyang apple ay yun na yung pinakamadali sa lahat. Yun pala, yun yung pinakamahirap sa lahat ng ginagaya namin. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakagamit at nakapag-drawing na ang gamit ay oil pastel. Noong nag-aaral ako ay hindi naman ako gumagamit ng ganitong kulay dahil madikit nga to sa kamay. Pagkatapos nga namin maglagay ng kulay dun sa babae, ito naman yung ginagawa ko sunod. Maglalagay na nga ako ng bear dun sa taas ng baso. Hindi ko na pala napakita kung paano ko ginawa yung ulo ng bear. Pagkatapos nga ng ulo ng bear, ay ito na yung ginagawa ko. Nilalagyan ko na siya ng muka. Siyempre, para magmukhang totoo yung bear, kailangan lagyan natin ng mata tsaka ilong. Habang ginagawa ko nga ito, ay napakaseryoso ko. Bukod sa nakaka-enjoy na, ay nagiging creative pa ako. Tuwang-tuwa talaga ako. Buti na lang sinama ako ng kaibigan kong Japanese dahil gusto-gusto ko talaga yung nagdrawing ng ganito kahit hindi naman ako marunong mag-drawing. Pagkatapos ko ang lagyan ng mata tsaka ilong, nilagyan ko na rin siya ng blush on. O, diba? Nag-makeup lang. At ito naman yung apple na ginagawa ng kaibigan kong Japanese. Dahil bare months na at malapit nang mag-Christmas, ito yung pinili niya. Siyempre, para magkaroon ng buhay yung ginagawa niya, lalagyan niya ito ng mata tsaka ilong. Habang nilalagyan nga niya ng mukha yung apple, tuwang-tuwa ako kasi napaka-cute. Akalain mo yun, oil pastel lang yung gamit namin dito, pero para siyang totoo. Yung tipong pag tinignan mo ay hindi mo akalain na drawing lang pala ito. And dadan, ayan na nga yung nagawa ng kaibigan ko. Sunod ko namang tinignan ay yung ginagawa ng mga katabi ko. Pare-parehas nga kami ng ginawa pero kulay lang yung pinagkaiba. Eto, akala mo totoo, parang ang sarap niyang kainin. Dito sa part na to ay malapit na nga kaming matapos. Yung mga sumali nga sa event na to ay halos lahat ay nasa 8 kami. At ako nga lang din yung nag-iisang gaikojin na sumali dito. Lahat ng mga kasama ko ay puro Japanese. Akala ko nung una ay mo-OP ako pero hindi pala. Napakababait nilang lahat. Nilinis ko na nga rin yung gilid-gilid nitong ginagawa ko kaya tignan nyo ay medyo malinis na siya. Eto nga yung sample ng menu nila na gawa lang sa oil pastel. Napakagaling at napaka-creative nila kasi hindi mo akalain talagang para siyang totoo. At eto na nga yung finished product sa ginawa ko. Nilagyan ko siya ng konting design para maging maganda at para magkaroon ng buhay. Pagkatapos nga nito ay parang meron silang gagawin para hindi matanggal yung kulay na nilagay namin. Mas gumanda nga itong ginawa ko nung nilagyan na namin siya ng ribbon. Halos lahat ng mga kasama ko ay tuwang-tuwa dahil napaka-cute na mga ginawa namin. Syempre, para may memories ay pinagsama-sama nga namin lahat ng mga dinrawing namin at para mapicturean na din. Etong apple na to, ito yung ginawa ng Japanese kong friend. Nilagay na nga namin lahat isa-isa dun sa mesa para mapicturean na. Nakakatuwa pa nga dahil etong mga ginawa namin ay sariling amin na daw. Napakabait naman nila, binigay sa amin yung ginawa namin. Ang cute at napaka-creative naman ng mga Japanese na to. Ang gagaling nilang mag-drawing. Bago kami umuwi ay nag-picture-picture muna kami dito sa mga ginawa namin. Pagkatapos nga ng pagdodrawing namin ng 1 oras ay eto na, natapos na rin namin. Sobrang nakakatuwa at nag-enjoy ako ngayong araw na to. Yung apple naman na ginawa ng Japanese kong friend ay binigay naman niya sa akin. Hindi ko na tinanggihan dahil i-display ko nga ito sa bahay namin. At dito na nga po natatapos ang aking mini vlog Japan. Kung nagustuhan mo tong video na to ay wag mong kalimutang i-like, i-share, and i-follow. So yun lang po. Thank you for watching. Sayonara and bye-bye!